Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes, garantisadong mabilis lang to. Sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court, mariing iginiit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala ni isang witness ang nagsabing narinig nila na nagbigay siya ng utos na patayin ang 78 drug war victims na tinukoy ng prosekusyon. Ilang beses namang naputol ang live stream ng ICC kahapon dahil sa mga sensitibong impormasyon na binanggit ng depensa. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Yan ang giniit ni Nicolas Kaufman, lead counsel ni former President Rodrigo Duterte, sa pagkontra ng mga argumento ng prosekusyon sa confirmation of charges hearing kahapon sa International Criminal Court. Pagdidiin ni Kaufman, wala ni isang testigo ng prosekusyon ang makapagsasabi na nakatanggap ng direktang utos mula sa dating Pangulo para pumatay. Ipinakita ng depensa ang isang circular ng Philippine National Police noong 2016 na naglatag ng polisiya sa police operations, kabilang ang paggalang sa human rights at tamang paggamit ng puwersa. Anya, hindi kailanman tinukoy ng Operational Procedures Manual ng PNP ang terminong neutralization bilang pagpatay. Neutralization, and I quote, a police intervention in strict accord with the use of force continuum and or principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, capture, surrender, or other acts to subdue the suspect. Hindi rin anya maituturing na target ng drug war ng Duterte administration ang civilian population na isang elemento sa crimes against humanity. Sa usapin ng umunoy common plan, iginiit ng depensa na pinili lamang umuno ng prosekusyon ang mga pahayag na sumusuporta sa kanilang naratibo at binaliwala ang iba pang pahayag na nagsasabi ng legal at lehitimong polisiya ng dating Pangulo. Pinuna din ni Kaufman ang mapa na ipresenta ng prosekusyon para ipahiwatig na may nangyayaring extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Matatandaan na noong February 24, ipinakita ng prosecution trial lawyer na si Robin Croft ang isang mapa para ipakita ng EJK ay malawakan at sistematiko umano. Ayon kay Kaufman, posibleng nangyari ito sa mga legitimate police operations. At kahit natapos na ang termino ni Mr. Duterte, nagpatuloy pa umano ang pagpatay sa drug suspects at suspected criminals. The report for the first year of the Marcos administration showed that out of 342 killings, 160 were at the hands of state agents, and the figures and the statistics just kept on rising. With the second year of the Marcos administration, 2023 to 2024, showing an increase in deaths at the hands of vigilantes, albeit a decrease in deaths at the hands of law enforcement officers from 46.8% to 34%. Ilang beses namang natigil ang live stream ng pagdinig noong second at third session dahil sa mga sensitibong impormasyon na binanggit ni Kaufman, tulad ng mga pangalan ng mga witness. Kaya pinaalalahanan ng judges si Kaufman na iwasang banggitin ang mga naturang confidential information. Samantala, naniniwala ang counsel ng mga kaanak ng drug war victims na mahina ang mga argumentong inilatag ng depensa. Tinawag naman ng grupong Duterte Panagutin Europe na matinding insulto sa mga biktima ng drug war ang pag-downplay ng depensa sa EJK. Michelle Guiliang para sa All TV News, Channel 2. Kaugnay niyan, mamaya ay matatapos na ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Duterte. May 60 araw ang pre-trial judges upang desisyonan kung dapat bang umusad sa paglilitis ang kaso o hindi. Para sa Filipino legal team ng dating Pangulo, nasagot ng depensa ang mga argumento at ebidensyang ibinabato ng prosekusyon. Narito ang report.
Kontento at ikinasaya ng Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ebidensya at argumentong inilatag ng depensa sa submissions on the merits. Binigyang linaw daw ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman ang kasong ibinabato kung matatawag ba itong crimes against humanity at ang usapin ng jurisdiksyon. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, malalim ang pananaliksik na ginawa ng depensa, lalo na nang kontrahin nito ang ibinabatong to neutralize the suspects ay nangangahulugang pagpatay, bagay na malinaw na pinabulaanan ni Kaufman. There is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there is a plan to kill. And that was the document circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. And yet the very document says that you should effect the arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Kaufman was saying, you're presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. Para naman kay Attorney Martin Delgra, nasa prosekusyon ngayon ang burden of proof upang patunayan ang mga paratang. Anya, walang direktang testimonya na nagtuturo sa dating Pangulo. And third, if there are two or more witnesses, contradictory ang mga statements. So, hinihimay-himay ni Atty. Kaufman. Hindi ako professor pero magaling nga talaga siya mag-argue sa ICC. Now, that having said, may maraming konsiderasyon pa patungkol dito sa kaso nito. Para naman sa National Union of People's Lawyers, may sapat na batayan ng mga ebidensyang iniharap upang ituloy ang paglilitis. Bagamat iginiit daw ng depensa ang mga argumentong umano'y politikal ang kaso at pinupuna ang mga mamamahayag at human rights advocates, para naman sa mga taga-suporta ng kaso, hindi sapat ang mga ito upang mapabulaanan ang mga ebidensyang inilahad kontra sa dating Pangulo. Hindi pa maglalabas ng hatol ang ICC sa yugtong ito, ngunit magpapasya lamang kung dapat bang umusad sa formal na paglilitis ang kaso. Matapos ang confirmation of charges hearing, ilalabas ng pre-trial judges ang kanilang desisyon sa loob ng 60 araw. Maaaring pagtibayin ang mga ibinabatong kaso bilang may sapat na ebidensya at iakyat ang usapin ng trial chamber para sa formal na paglilitis. Kung matukoy naman ang mga hukom na kulang ang ebidensyang iniharap, maaari nang itigil ang pag-usad ng kaso laban sa dating Pangulo. Ang ikatlong senaryo naman ay atasan ng prosekusyon na magsumite ng karagdagang ebidensya para magsagawa pa ng mas malalim na investigasyon o amyendahan ng kaso kung lumalabas na ibang krimen ang maaaring napatunayan batay sa ebidensyang naisumite. Mapapanood nyo po ang live streaming sa Day 4 sa pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC sa The Hague, Netherlands mamaya sa All TV News PH sa Facebook at Planet Cable Channel 3. Alas 5 ng hapon hanggang alas 10 po yan ng gabi. Sa iba pa mga balita, Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo at usok kaninang umaga. Ilang bayan sa Negros Island Region na balot ng ashfall. At isang public market sa Zamboanga City na sunog. 18 milyong pisong halaga ng paninda natupok. Tinatayang mahigit 18 milyong pisong halaga ng paninda ang natupok sa sunog na naganap sa Magay Public Market sa Zamboanga City kagabi. Ayon sa Zamboanga BFP, nangyari ang sunog pasado alas 11 ng gabi sa fruit and vegetable section ng pamilihan. Sa kuha ng ilang mga vendors, makikitang walang natira sa paninda sa kanilang mga stalls. Idineklarang fire out ang sunog alas 12:30 na ng madaling araw. Wala naman naitalang sugatan sa insidente. Patuloy pang inaalam sa ngayon ng Zamboanga BFP ang sanhi ng sunog. Muli nagbuga ng usok at abo ang Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Sa time-lapse footage ng Fivox, naglabas ito ng plume pasado alas 9 at mag-aalas 11 ng umaga. May taas na 1,000 meters sa ibabaw ng bunganga nito. Nabalot ng ashfall ang ilang lugar sa Negros Island Region, kasunod ng pag-aalburuto ng bulkan kagabi. Sa kuha ni Ralph Montiflor, nabalutan ng ashfall ang mga kabahayan sa La Castellana sa Negros Oriental. Nagsuspende naman ang klase ngayong araw ang Himamaylan City kasunod ng ashfall kagabi.
Tinatayang 19 na barangay ang apektado. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang bulkan. Pinapayuhan ang mga residente sa paligid nito na magsuot ng face mask at mag-ingat. Sa sports balita, kinapos ang Gilas Pilipinas sa laban nila kontra New Zealand sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Muntik nang maging fairytale ending ang laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand All Blacks sa kanilang muling paghaharap kagabi. Sa first half, lumamang ng halos 10 puntos ang New Zealand pero hinabol ito ng Gilas sa pangunguna ni Dwight Ramos at pag-angkor sa depensa ni AJ Edu at QMB. Naging maganda ang depensa ng Kiwis kay Justin Brownlee na nagtala lamang ng 4 na puntos. Nag-final run pa ang Gilas sa last 1 minute ng laban pero hindi pumasok ang sanay OT3 ni Ramos. Natapos ang laban 66-69. Sa press conference, binigyan din ni Coach Tim Cone na hindi sapat ang dumikit lamang sa laban dahil andito sila para manalo at hindi nila ito nagawa. I'm not going to sit here and pretend like I'm happy about our performance. The bottom line is we're not going to feel good or take pride in the fact that we got close or we almost won or whatever. Bottom line, we're here to win and we didn't do that. Pinuri naman ni Cone ang ipinamalas na depensa at rebounding ni AJ Edu at QMB. Gayon din ang larong ipinamalas ni Juan Gomez Deliano na muling nagbabalik para sa koponan. Makakaharap naman ang Gilas sa linggo ang Australia. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. At mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!